Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Una sa lahat, hayaan po muna ninyo na kukumustahin po natin ang lahat ng subscribers ng channel na ito, maging sa mga kapatid natin sa iba't ibang mga simbahan, partikular sa Iglesia ni Cristo, sa mga Iglesia ng Diyos, at sa simbahang Seventh-day Adventist. Na kahit magkaiba man tayo ng paniniwala at magkasalungat man ang ating paninindigan, ngunit sa mata ng Diyos tayo po ay magkakapatid pa rin bilang kanyang mga anak. At nagpapasalamat po ako sa mga comments at panunood ninyo sa mga nakaraang video. Ngayon, gumawa tayo ng video tungkol po sa kasagutan ng isang tanong, na kung ang simbahang Katoliko ay ang tunay na tatag ng Panginoon, bakit ang mga aral nito ay wala sa Biblia? Ikinagagalak po nating sasagutin ang tanong. Kaya sama-sama na naman tayong tuklasin ang hiwaga ng katotohanan sa likod ng malayang pangangatuwiran. Kwento at babala! Alam natin na mas marami pa ang mga pangyayari na nagaganap sa kasaysayan ng mundo na hindi na nakasulat sa Biblia. Kaya sa aklat ng Job Kapitulo 8 versikulo 8 sinabi ng kasulatan, alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. Itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. Malinaw na ang ibig sabihin ng talatang ito na may mga ginawa ang Diyos na hindi na nakasulat pa. At ito ay alam na ng Diyos na kahit sa panahon na pumarito si Kristo ay hindi pa rin may sulat ang lahat ng mga ginawa niya. Yan po ay mababasa sa aklat ni Juan Kapitulo 21 versikulo 25. Ito po ang nakasulat. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng lumang tipan na kailangan ipagtanong ang kasaysayan na hindi masusulat sa aklat ng Panginoon. Kaya ang simbahang Katoliko ay hindi lubos na nagbabase sa aral ng Biblia dahil ito ay kulang pa na magiging gabay para sa lubos na kaalaman tungkol sa mga aral ng Diyos. Ayon sa talata, dahil dito binigyan tayo ng Diyos, ng pahintulot na susuriin at tuklasin ang kanyang kaluwalhatian hindi lamang sa mga nakasulat ng Biblia. Patungkol sa iba pang mga ginawa niya sa pamamagitan ng pagtatanong sa kasaysayan na ayon sa mga matatanda at nauunang mga nakakaalam nito. Kaya may pagkakataon na ang simbahang Katoliko ay gumagamit ng mga kasaysayan na may kaugnayan sa mga pangyayari ng nauunang simbahan. Bilang pagpapatunay sa mga ginawa ng Diyos na hindi na nasusulat pa sa Biblia. Katulad na lamang ng mga malalaking legitimong encyclopedia. Halimbawa, hindi po naniniwala ang mga Protestante na ang Romano Katoliko ay itinatag mismo ng Panginoong Hesus sa Jerusalem noong taong 33 pa lang. Kaya gumamit ang Katoliko ng encyclopedia bilang kasaysayan ayon sa pahintulot sa Diyos. Upang ito ay patutunayan. Katulad sa aklat ng Young Students Learning Encyclopedia Volume 15 pahina 2272 na nagsasabi sa salitang English, for the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Na nagpapatunay na lahat ng mga Kristiyano sa unang taon ay tinawag na mga Katoliko. At ang aklat ng Grolier Encyclopedia Volume 5, pahina 106. Ito ang sanabi. The Catholic Church is from the Greek which means universal. It is a divine society founded by Christ endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Paumanhin po, hindi po natin itinanakwil ang mga aral ng Biblia, ang mga ito ay pagpapaliwanag lamang sa mga katanungan kung bakit ang simbahang Katoliko ay may mga aral na hindi na mababasa sa Biblia. Alam ng Katoliko na ang Biblia ay isang koleksyon ng mga sagradong teksto na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na salita ng Diyos. Ito ay nahahati sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay naglalaman ng mga kasulatan ng mga Hudyo, habang ang Bagong Tipan ay naglalaman ng mga turo ni Jesus at ng mga unang Kristiyano. Ang Biblia ay naglalaman ng mga kwento, tula, sermon, at mga batas. Ito ay ginagamit ng mga Kristiyano bilang gabay sa kanilang buhay at pananampalataya.
Nagbibigay ang Biblia ng pag-asa at pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya kay Hesukristo. Ang Biblia ay naglalaman ng mga turo at mga kwento na nagbibigay ng pag-unawa sa kultura at tradisyon ng mga tao sa nakaraan. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, natututo ang mga Kristiyano tungkol sa kanilang sarili, sa kanilang mga kahinaan, at sa kanilang mga kalakasan. Ngunit, bago pa man naisulat ang Biblia, ang mga apostol ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang mang-aral. Ang pangunahing paraan ng pagtuturo noong panahong iyon ay sa pamamagitan lamang ng kanilang mga bibig. Ang mga apostol ay nagkukwento ng mga turo ni Jesus, mga himala, at ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Juan Kapitulo 1 Versikulo 12. Ganito ang nakasulat, "Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko na binanggit sa sulat na ito. Sa halip, ako'y umaasang makakapunta dyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan." Kaya kung ang mga apostol ay nagsusulat ng mga liham sa iba't ibang komunidad ng mga Kristiyano, maliwanag na ang mga sulat na ito ay naglalaman ng mga turo at mga tagubilin galing sa isang tradisyon. Dahil lahat ng kanilang nakikita at nalalaman tungkol sa iba't ibang mga ginawa ng Panginoong Hesus ay unti-unti nila itong isinulat. Ang mga apostol ay nagbibigay ng mga sermon sa mga pulong ng mga Kristiyano, na nagpapaliwanag ng mga turo ni Hesus at naghihikayat ng pananampalataya na wala pa ang Biblia. Sila ay nagtuturo at nagbabahagi ng pananampalataya sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at tradisyon, na mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 Versikulo 15, na nagsasabi, "Kung gayon, mga kapatid, tumayo ng matatag at hawakan ang mga tradisyon na itinuro sa amin, alinman sa aming sinasalita na salita o sa pamamagitan ng aming liham." At ang kanilang mga pagsisikap ay nagresulta sa pagkalat ng Kristyanismo sa buong mundo subalit hindi sa pamamagitan ng Biblia. Bagamat wala pang Biblia noong panahong iyon, sa aklat ng unang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 2, ito ang sinabi ni Apostol Pablo, "Ngayon ay pinupuri kita dahil naaalala mo ako sa lahat at pinapanatili ang mga tradisyon kahit na inihatid ko ito sa iyo." At kahit wala pa ang Biblia, ang kanilang mga pagsisikap ay nagresulta sa pagtatayo ng pundasyon ng simbahang Kristiyano. Kaya malinaw na ang Biblia ay nanggaling lamang sa tradisyon. Ang mga kwento, turo, at mga batas na nakasulat sa Biblia ay bahagi ng oral na tradisyon ng mga Hudyo at ng mga unang Kristiyano. Ang mga apostol at mga unang Kristiyano ay nagkukwento ng mga turo ni Jesus, mga himala, at ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng bibig at hindi sa Biblia. Ang mga kwentong ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at kalaunan ay naisulat sa Biblia. Malinaw na ang Biblia ay isang koleksyon ng mga tradisyon. Bago pa man ito itinuturing ng mga Kristiyano na salita ng Diyos. Kaya, ang Biblia ay isang kombinasyon ng tradisyon at inspirasyon ng Diyos. Ang mga kwento at mga turo ay nagmula sa tradisyon. Ang Biblia ay produkto lamang ng iba't ibang tradisyon na nag-ambag sa pagsulat nito. Katulad ng mga kwento ng mga patriarka at mga propeta, ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at kalaunan ay naisulat sa mga aklat ng lumang tipan. At ang mga kwento tungkol kay Jesus, ang kanyang mga turo, at ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay ipinasa rin sa pamamagitan ng bibig sa mga unang Kristiyano bago pa man ito naging Biblia. At ang mga kwentong ito ay kalaunan ay naisulat sa mga aklat ng bagong tipan. Ang mga tradisyon ay naipasa mula sa mga apostoles sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang kasanayan at ritual. Tulad ng pagdiriwang ng Eukaristiya, at mga paraan ng pagdarasal. Ang mga kasanayan at ritual na ito ay ginawa na ng simbahang Katoliko bago pa man nabuo ang Biblia. At ang mga tradisyon na ito ay ang nagpapalakas ng kanilang pananampalataya sa loob ng 400 na taon na walang Biblia. Ang mga tradisyon na ito ay ang pinagmulan kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ang tradisyon ay nagbibigay ng isang makasaysayang konteksto at nagpapakita ng patuloy na ugnayan ng simbahang Katoliko mula sa mga apostol at sa kanilang mga turo. Kung ang iyong simbahan ay walang tradisyon,
Ito po ay nangahulugan lamang na hindi siya ang tunay na itinatag ng Panginoon. Dahil wala sa kanya ang mga kasaysayang nagpapatunay sa lahat ng ginawa ng Diyos. Subalit ang Katoliko ay kumpleto sa mga kasaysayan na nagpapatunay kung saan ito nagsisimula. Kaya maliban sa Biblia, kasama nito ang tinawag na Magisterium, kung saan ang simbahang Katoliko ay nagkakaisa sa ilalim ng pamamahala ng Santo Papa bilang nakikitang pinuno dito sa lupa. Dapat natin tandaan na kahit kailan hindi po natin may aalis sa ating pag-iisip na sa bawat na isulat na aklat, katulad ng Biblia, ay galing sa isang pangyayaring tunay na nagaganap na tinawag na tradisyon. At malinaw na kung walang tradisyon ay walang Biblia. Kaya ang Katoliko ay naniniwala na ang tradisyon at ang Biblia ay hindi nagkakahiwalay sa lahat ng panahon upang maging gabay tungo sa kaligtasan. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.